Naranasan mo na bang kabahan ng sobra bago ang isang mahalagang pagpupulong? O mag-alala sa isang pag-uusap na hindi pa naman nangyayari? O kaya ay mahiga sa kama sa gabi habang paulit-ulit mong iniisip ang mga nangyari sa buong araw? Kung oo, nakaranas ka ng anxiety. Ang anxiety ay isa sa mga pinakakaraniwang emosyon ng tao. Para sa milyon-milyong tao sa buong mundo, ang anxiety ay hindi na basta pansamantalang pakiramdam lamang. Nagiging araw-araw itong laban na nakaaapekto sa trabaho, relasyon, tulog, at pangkalahatang kalidad ng buhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano talaga ang anxiety. Bakit tila dumarami ang mga nakararanas nito? Ano ang ipinapakita ng pinakabagong mga datos? At higit sa lahat, ano ang sinasabi ng agham or science tungkol sa mga paraan upang ito ay mapangasiwaan? Ang anxiety ay likas na alarm system ng ating katawan. Isipin mong naglalakad ka sa kagubatan, libu-libong taon na ang nakalipas at bigla kang nakarinig ng kaluskos sa mga damo. Agad na naghahanda ang iyong utak para sa aksyon. Bumibilis ang tibok ng puso. Tumitigas ang mga kalamnan. At nagbabago ang iyong paghinga. Ang reaksyong ito ay tumutulong sa ating mga ninuno upang mabuhay. Ang problema, mas mabilis nagbago ang ating kapaligiran kaysa sa ating utak. Sa kasalukuyan, ang panganib ay kadalasang hindi na mabangis na hayop. Maaari itong email mula sa boss, problema sa pera, pressure sa lipunan, alalahanin sa kalusugan, o kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Ngunit kadalasan, pareho pa rin ang reaksyon ng ating utak. Kapag naging labis, paulit-ulit at mahirap kontrolin ang anxiety, maaari itong mauwi sa tinatawag na anxiety disorder. Ayon sa World Health Organization, ang anxiety disorders ang pinakakaraniwang uri ng mental disorder sa buong mundo. Humigit kumulang na 359 milyon na mga tao sa buong mundo ang nabubuhay na may anxiety disorder. Katumbas ito ng halos na 4.4% ng populasyon sa buong mundo. At pinaniniwalaan ng maraming eksperto na maaaring mas mataas pa rito ang totoong bilang dahil maraming tao ang hindi kailanman nagpapadiagnose o nagpapagamot. Isa pang nakakabahalang datos ay ang kakulangan sa paggamot. Tinatayang isa lamang sa bawat 4 na taong may anxiety disorder ang nakakatanggap ng tamang paggamot. Ipinapakita rin ng mga kamakailang pag-aaral na patuloy na tumataas ang bilang ng mga taong nakararanas ng mga kondisyon sa mental health, lalo na ang anxiety at depression. Partikular na apektado ang mga kabataan. Sa iba't ibang bansa, napansin ng mga mananaliksik ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang nakararanas na matinding pag-aalala, stress at sintomas ng anxiety. Dahil dito, itinuturing na ng maraming eksperto ang anxiety bilang isa sa pinakamalaking hamon sa kalusugan ng modernong panahon. Karaniwang resulta ito ng kombinasyon ng biological, psychological, at environmental factors. Una, ang kawalan ng katiyakan. Natural sa tao ang gustong malaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit sa kasalukuyang panahon, maraming tao ang nahaharap sa kawalang katiyakan tungkol sa trabaho, ekonomiya, pabahay at personal na kinabukasan. Ikalawa, ang sobrang dami ng impormasyon. Hindi pa kailanman sa kasaysayan ng sangkatauhan naging ganito kadali ang pag-access ng impormasyon. Araw-araw, binobomba tayo ng mga notification, balita, mensahe at updates. Bagamat maraming benepisyo ang teknolohiya, maaari rin itong gawing mahirap para sa ating isip na magpahinga. Ikatlo,
ang social comparison. Dahil sa social media, madali nating nakikita ang buhay ng ibang tao. Ngunit kadalasan, ang nakikita natin ay ang pinakamagandang bahagi lamang ng kanilang buhay. Kapag ikunumpara natin ang ating buhay sa buhay ng highlight reel ng iba, maaaring tumaas ang pakiramdam ng kakulangan at anxiety. At panghuli, mas mataas na rin ang kamalayan ng mga tao tungkol sa mental health. Mas marami nang handang magsalita tungkol sa kanilang pinagdaraanan kaysa dati. Maraming tao ang naniniwalang puro pag-aalala lamang ang anxiety. Ngunit maaari nitong maapektuhan ang buong katawan. Kabilang sa mga emosyonal na sintomas, ang labis na pag-aalala, pakiramdam na laging overwhelmed, madaling mairita, hindi mapakali, hirap mag-concentrate. Samantala, kabilang sa mga pisikal na sintomas, ang mabilis na tibok ng puso, pananakit o paninigas ng kalamnan, labis na pagpapawis, panginginig, pagkahilo, pananakit ng tiyan, at hirap matulog. Dahil pisikal din ang mga simptomas nito, maraming tao ang nag-aakalang may sakit sila sa puso o ibang karamdaman bago nila matuklasang anxiety pala ang isa sa mga sanhi. Hindi isang kondisyon lamang ang anxiety. May iba't ibang uri ito. Una, ang Generalized Anxiety Disorder o GAD. Ito ay ang matinding pag-aalala tungkol sa pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, ang Social Anxiety Disorder. Ito ang pagkakaroon ng takot na mahusgahan o mapahiya sa harap ng ibang tao. Pangatlo, ang Panic Disorder. Ito ay ang pagkakaroon ng paulit-ulit na panic attacks o biglaang matinding takot na may kasamang pisikal na sintomas. Pang-apat ay ang Specific Phobias. Ito ay ang pagkakaroon ng matinding takot sa partikular na bagay o sitwasyon. Meron din tayong tinatawag na agoraphobia at Separation Anxiety Disorder na kinikilala rin bilang mga anxiety disorder. Bagamat magkakaiba ang mga ito, pare-pareho silang maaaring makaapekto ng malaki sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Hindi lamang mental health ang naaapektuhan ng anxiety. Ang magandang balita ay nagagamot ang anxiety. Isa sa pinakamabisang paraan ay ang Cognitive Behavioral Therapy o CBT. Tinutulungan nito ang mga tao na makilala ang mga hindi kapaki-pakinabang na paraan ng pag-iisip at palitan ang mga ito ng mas makatotohanan at mas balanseng pananaw. Napatunayan din na nakakatulong ang regular na exercise. Mahalaga rin ang sapat na tulog. Kapag kulang sa tulog, kadalasang tumitindi ang anxiety. Kapag tumitindi naman ang anxiety, lalo namang nahihirapang matulog ang isang tao. Nakakatulong din ang mindfulness at meditation upang mabawasan ang paulit-ulit na pag-aalala. At para sa ilang tao, maaaring makatulong ang mga gamot na inirereseta ng lisensyadong healthcare professional. 5 praktikal na hakbang na maaari mong simulan ngayon. Una, bawasan ang labis na pagkonsumo ng negatibong balita at notifications. Laging positive vibes lamang. Ikalawa, gumalaw araw-araw. Kahit simpleng paglalakad lamang ay makakatulong. Ikatlo, hamunin ang iyong mga negatibong iniisip. Tanungin ang sarili, ano ang ebidensya na totoo ito? Ikaapat, magkaroon ng regular na oras ng pagtulog at pagising. At ikalima, makipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Minsan, ang simpleng pagbabahagi ng iyong nararamdaman ay nakababawas ng bigat ng iyong dinadala. Ang anxiety ay normal na bahagi ng pagiging tao. Ngunit kapag ito ay naging labis, paulit-ulit at nakakahadlang sa iyong buhay, mahalagang bigyan ito ng pansin. Sa kasalukuyan, daan-daang milyong tao sa buong mundo ang nakararanas ng anxiety disorders. Ngunit sa kabila nito,
Isa rin ito sa mga kondisyong may pinakamabisang paggamot. Ang pag-unawa sa anxiety ay unang hakbang patungo sa mas maayos na pamamahala nito. Hindi natin layuning tuluyang alisin ang anxiety. Sa halip, ang layunin ay matutunang huwag hayaang kontrolin nito ang ating buhay. Dahil ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot o anxiety. Ang tunay na tapang ay ang patuloy na pag-usad kahit naroon pa rin ang takot. Maraming salamat sa panunood at hangad ko ang iyong kalusugan, pisikal man o mental.